Siguro, ang hindi lang nila matanggap, sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita na meron daw talaga siyang warrant of arrest galing po sa ICC. Pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng ICC ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila. Ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Mula nung nagkaroon ng nagsalita si Senadora Pia Cayetano, ay na-realize ng maraming tao ang salitang, kamusta na po kayo? Yun ang gusto nilang tanong sa inyo ngayon, Sen. Kamusta na raw po kayo? Ako? Opo. Ay sa awa naman ng Diyos Jen, ay nasa mabuting kalagayan tayo. Kahit na nung Miyerkules na nandun ay nagkakagulo kami. Nandun pa rin ako na nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Di ba? Marami pong nanalangin, Sen, para sa inyo, na talagang kahit ano man ang gulo doon, maligtas po kayo sa anumang hindi magandang pangyayari. Naniniwala ako sa iyo. Dahil ang buhay na saksi dyan ay yung aking cellphone. Kita niyo naman, na sabi ko nga, bakit kaya si Jen na lang ang hindi tumatawag sa akin? Di wala mo lang text na, Sen, musta ka na? Hindi, alam mo naman kasing tayo naman ay nasa mabuti. Nandun tayo sa chat group natin, Sen. Hindi yun na-open yung ating chat group eh. Pero again, Sen, doon na po na-realize ng ating mga kabayan. Sabi ko nga sa inyo, yung simpleng salitang, kamusta kayo dyan? Kamusta ka? Ngayon natin naunawaan bilang Pilipino, galing yun napakahalaga pala nun, Lalong-lalo na, Jen. Kapag yung salitang yon na alam naman nating 100% na naglalaman ng pagmamahal. Yan, ng pag-aalala at pag-aalalay sa kanyang kaibigan, lalong-lalo na sa mahal sa buhay. Kapag yung salitang yon ay dumating sa iyo sa akmang panahon. Yan. Hindi yung halimbawa sa anumang kaparaanan, dito naman yung dahil nga sa may cellphone na tayo. Hindi naman po pwede, maliban na lang kung walang signal. Yan, Halimbawa, nung nagkakaroon ng alingas-ngas, sabihin na nating kaguluhan, meron pang putukan, dahil gabi nga yun, yung isang maliwanag na, Sen, kumusta ka na ba dyan? Ano ba ang dyan? Ano bang may tutulong namin? Kapag yung pag-aalalang yun ay talagang dumating doon sa pagkakataon na kailangan dumating, lalo mong pahalagahan yun eh. Pero kapag dumating yung pangungumusta, kinabukasan na. Parang
parang courtesy na lang. Di ba? Oo. So, yun lang ang masasabi ko dahil sa, diyan nagtatalo yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo. Nasa majority kami, nandito yung minority. Sabi ng mga minority, kinumusta rin naman namin kayo eh. O, yun na nga Pero po. pagka tiningnan mo yung, yung mga oras kung paano ipinaabot Dumating, na-receive, opo. yung kanilang pag-aalala, halimbawa, yung kanilang pag-aalala. Yung concern, ano? Yung concern nila, yung simple Kaya mo kamusta. ginaganon. Opo. Alam mo na ibig ko sabihin. Opo. Paano kung halimbawa, isa lang sa amin ang... Kasi siguro, yung isa sa amin, tinesting lang. Aha. Pagka-text niyang ganon, nagsipag ano. Ah, Makikita mo eh. Opo, oo. So, ikaw na ang bahala ngayon na magbigay ng pagpapakahulugan. Yung pinag-uusapan kasi natin, yung kadakilaan, yung nilalaman ng puso mo Yung intention, no? sa Tama panahon kayo. na ipinadala mo yung mga salitang may pag-aalala Oho. at pagkalinga sa'yo. Yun ang importante. Oo. Kaya, huwag na tayong magplastikan, sabi ng mga kasama ko. Opo. Alam naman natin yung oras na sunod-sunod kung kailan kayo nagpadala ng pag-aalala sa amin. Ako naman, hindi naman ako nakikialam na ron dahil sa, ang alam ko, tayo ay ginagabayan. Ayan, opo. Di ba? Wala naman tayong pinagsimulan na masama. Ang tanging alam ko noon ay ginagampanan namin ang aming tungkulin. Opo. Yan, diyan ko ipinauubaya lahat sa ating Panginoon Diyos, ang ating kapalaran. Totoo. Kasi alam niyo, Sen, ang nangyari nga nito parang binabash patuloy ang inyong kasama sa Senado dahil sa para bagang dating, hindi nyo man lamang kami kinamusta. Yun bang saloobin, yung damdamin na yun, hindi na siguro para punahin natin o i-bash yung isang tao kahit pa tayo galit siguro, masama ang loob natin sa kanya. Hindi naman siya tumayo ng dahil doon eh. Yun na nga po, Malayong malayo doon eh. Oho. Tanggap naman namin kung halimbawa nakalimutan o kaya naging huli ang pagkaka-text Opo. ng kanilang pag-aalala. Hindi na yun eh. Hindi na yun ang kaya hindi lang na yung napunta issue. doon dahil nga nagkaroon pa ng palitan ng paliwanagan kasi doon. Pero kung halimbawa, hinayaan na lang naming lumipas yun, wala namang pagmumulan pa ng di pagkakaunawaan doon eh. Totoo Ang po. naging problema kasi, may tumayo pa sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo, na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yon, yung dalawang makulay na araw na yon, Opo. nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung Yan. dalawang araw na yon, Oho. ang daming mga conspiracy theories eh. Ay, naku, kanya-kanya angulo po. Ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin eh. Well, yun po ba sakit? Parang stage raw po yan. Hindi ko na masyadong, Drama. hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Opo. Na palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo eh. Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang opo. magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero Totoo. alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo maniwala basta-basta sila, maimpluwensyahan, sa tama. maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, Opo. lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto niyan sa yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon nga na niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita ay parang tumayo ho kayo eh. Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya, Sen, Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kung maaari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan, yun ang kanya sinabi, magkabilang panig.
Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat niyong itanong at ano bang gusto niyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana, ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Oho. Napalitan si dating SP Migs. Chiscudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Oh, Migs pala. O, pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Oo. Siyempre, initially, siyempre may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwedeng mangyari yun. Oho. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, yun, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, halimbawa yung priorities, hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari. Pwede kayang usap tayo para palitan natin. Para Yan, naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano. Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Yun, Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon, dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Baka Yung mukhang sila mga hindi rin takeover alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Rino, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating nung ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila rin alam din. Mangyayari pala yun. Ano? Isa yun. So, bakit ganun ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, Ayun, yung diba, kinukwento nyo naikwento nga. ko na, Opo, oho. sabi ko, mga kaibigan,
Ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, wala, may eksena ba? Wala. Wala po, wala. Wala nga ang butuan sa amin. Eh. Sukat na nakita ni Cheese na, May bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang di ba? Kayo lang ata hindi nakakaalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Nag-hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Yun sana ang tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon, at inamin naman ni Tito Sen, Soto. di ba? Opo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Di nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Hindi ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Ay, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Ayun, tayo nalagay sa ganong kalagayan? Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Oo. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa, o dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Opo. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Oho. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, Yes. aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Oho. Maliwanag yun Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang arrest. Tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS.
Jen, Oho. ang pagitan namin ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, sasabihin mo ba wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oh. O anong ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng Presidente ng GSIS, kasi po ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung main tagus-tagusan gate na po, dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito kaya tumawag po kami ng NBI. Mga Mali na paintings naman daw. yun eh. Oho. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oho. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong niya. Oh. At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oho. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oho. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-breakfast nandun sila eh. doon. Oh. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado. ng Senado? Oho. Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oho. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Oo. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap nga siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oho. Pero kung halimbawa, pinayagan nyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oh. kaya nagkaroon ng ganun. Oho. No, so, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan nun. Ayun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan. No? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa matapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Nervous naman talaga. sila masisi. Opo. Nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia. ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Sir, ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalong nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganon. So, merong tense talaga. Oho.
na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ni Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin na isa rin nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa kanilang may advisory po. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident. Dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervyos na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Kasi marami daw atang sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami daw po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Siguro ito pwedeng mangyari, mga staff ng mga staff ng mga minority senators. Magkakakilala naman yung mga namin eh. Magkakaibigan na nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Tumawag dun sa isang staff, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin. Bakit? Baka may mangyari eh. So ganoon na kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga yung mga staff nila na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Tuloy po ang ating talakayan. San ituloy ko na, nabanggit na rin lang naman natin si Senador Bato. Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon. Kasi sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Ang tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, hindi yung Senate President. Kasi 12 kami, 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Kaya lang, hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating? Ng buong buo sa oras na yun. Sa oras na yun. Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya nga nang dumating dyan eh. Napayakap kayo. Kita ko sa video eh. Namalikmataw eh. Si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito.
Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yan. Yakap Anong niya, nangyari? Sabi, Oho. Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang, hinahabol ako. Kasi sa mahinang ano. Hindi niya masabi. Oho. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita na meron daw talaga siyang warrant of arrest Dati galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Aha. mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Aha. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila. Ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Oho. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Alam, feeling pa rin niya, magaling sa sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng ng walang basihan eh. Basta magsasalita yun siya, very, very general eh. Sabi Okay. niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Ha? Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay. Opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay. Opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong Wala extradition tayo nun. treaty. Opo, ho. Sa makatwid, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Siya ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? Papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan. Oho. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan. Oho. Kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. Halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, Opo. so Oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice. Opo. Retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. Sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines,
Pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako, oo. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Hindi Kayo po gumagana ba ba'y kayo? Oo. may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon halimbawa Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Oh. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oo. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oo. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan, sa RA 9851, pinapaghanda pa nga kami tungkol dyan sa pagpaprosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes, and blah, blah, blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po. Kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan. Opo. and competent to do their job. Oho.